Akala natin ay tapos na ang gulo matapos ang pagbawi ni na DJ at Christine sa kanilang dangal. Pero isang mas malalim na lihim ang nabunyag. Si Marilo ay posibleng may koneksyon sa mapanganib na underground operations ng isang nagangalang Veronica at may kapatid pa itong lalaki na nagtatago sa bagong pagkakakilanlan. Sa kabila ng babala, hinarap pa rin ni Christine si Marilu sa ospital kung saan sinuklian siya ng matinding sumpa. Ngunit ang totoong kilabot ay sumambulat sa gitna ng kanyang fan meet-up. Isang misteryosong kahon ang dumating na naglalaman ng dugoang patay na pusa at isang sulat banta. I'm going to kill you like this. Sino ang sumunod na ahas sa damuhan na nagbabanta sa buhay ni Christine? Simulan na natin. Christine, POV. Magkaakbay kami na bumaba ng hagdanan ni DJ. Pareho na kaming bihis. Nakasuot ako ng simple pero elegant na white dress. Siya naman naka-dark blue polo at slacks, freshly shaved. Ang sarap sa pakiramdam kapag bagong dilig. Wife, bulong niya habang naglalakad kami papunta sa dining area. Makikipagkita muna ako kay Uno after breakfast. May kailangang ayusin. Tumango ako. Sakto ako rin. Makikipagkita kay Gemma. Ipapakancel ko muna lahat ng schedule ko. I just want to rest kahit na ilang araw lang. Bigla siyang humarap at tumawa ng mahina. Araw lang? No wife, gawin mong months. Kasi magiging busy ka na sa pag-asikaso ng kasal natin. Na-i-announce ko na yan sa napakakasalan ko pinakamaganda at pinakamahusay na aktres sa buong bansa. Pagmamalaking sabi nito, napairap ako pero hindi ko mapigilang matawa. Pero sa loob-loob ko, kinikilig ako. Kahit na maraming iniisip, parang automatic na lumalambot ang puso ko. Ang yabang mo. Hindi yun yabang. That's excitement. Sabay kindat niya at pisil sa bewang ko. Humilig ako sa balikat niya at kumapit sa braso niya habang patuloy kaming bumababa. Pagkapasok namin sa dining room, agad kaming sinalubong ng 3 bagets na tila may built-in radar na kapag naramdaman kaming paparating. Bigla na lang susugod na parang missile. Mommy! Daddy! Sinalubong ko sila ng mahigpit na yakap. Halos mawalan ako ng balanse sa lakas ng sabay-sabay nilang yakap. Si DJ napahalik sa noon ng bawat isa. Parang wala nang masasaya pa sa umaga kapag nakikita ang 3. Nasa mesa na rin sina Lola Patricia at Lolo Francis. Pati na rin sina Mama at Dad. May ngiti sa makamukha nila pero halatang pagod din gaya namin. Pinaghila ko ni DJ ng upuan. Here, sit. Sabay upo rin niya sa tabi ko. Habang kumakain kami, hindi ko na napigilan. Dad, kumusta si Marilu? Napatingin sa akin si Daddy sa kamarahang naglagay ng kutsara sa plato. Nasa ospital pa rin. May bantay. She's under custody. Huwag kang mag-alala. I nodded. Yung mukha niya, mahina akong tanong kahit na alam ko ng sagot. Sira na talaga anak. Wala nang babalik pa sa dati. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung awa bang nararamdaman ko o gulo lang talaga ang emosyon ko. Iniisip ko po, pwede ko po ba siyang dalawin? Mabilis ang naging sagot ni Dad. No. Krista Truth, huwag mong subukang lumapit sa kanya. Hindi mo alam kung anong kaya niya pang gawin. Hayaan mo ang batas ang magturo sa kanya ng leksyon. Saka siya tumingin kay DJ at parang nagnilay-nilay sa dapat sasabihin. Kiniling na muna ng ulo ni Dad bago nagsalita. May bagong detalye kaming nakuha mula sa investigasyon ni Fabio. May posibilidad na anak siya ni Veronica. Kumunot na ako. Veronica? Sino yon? Bumaling ang tingin ko kay DJ, nanigas siya at parang may naamoy na multo. Veronica, ulit ni Dad, ay ex ng daddy mo DJ. Hindi mo siya kilala Christine pero kilalang kilala siya ng pamilya nila. She disappeared long years ago. Ang sabi ni Fabio, may anak siya na hindi niya ipinakilala kahit na kanino. Bukod dun sa anak niyang lalaki at ang tanging posibleng anak niya na hindi pinakilala ay si Marilu. Nagkaroon din daw ng change identity ng panganay niyang anak na lalaki. We don't know yet kung sino na itong anak niyang lalaki ngayon. Napatigil ako at napatingin ako kay DJ na tila unti-unti nang namumutla. I had no idea. Mahina niyang sabi. Pati si Dexter mukhang hindi rin alam or maybe pinili niya na wag pag-usapan. Delikadong pamilya ni Veronica. Damon Mondragon knows that. May mga connections sa underground operations noon kaya kung totoo ang anak niya si Marilu, then she was sent to destroy you from the start.
Mahina akong dugtong sa sasabihin ni Dad at halos pabulong. Malaki ba ang atraso ng daddy mo kay Veronica? Tahimik ang mesa kahit ng tatlong bata, parang napansin ang bigat ng hangin. Hindi sila nag-iingay, hindi rin nangulit at ako, unti-unting tumayong balahibo ko. Akala ko tapos na. Akala kong buong gulo isang personal vendetta lang. Pero hindi pala, mas malalim to. Mas delikado at mas nakakatakot. Hindi ako pwedeng matakot. Hindi ngayon at hindi kailanman. Kahit pa sinabi ng daddy ko na wag. Kahit pa nakita kong gaano kagrabe ang nangyari kay Marilu. Something inside me still needed to see her. To face her. Maybe for closure or maybe para lang malaman ko anong klaseng sakit ang nagtulak sa kanya para sirain ang buhay ng ibang tao. Kanina pa ako hindi mapakali habang nakaupo sa sala. Ramdam kong anytime mag-alboruto ang dibdib ko sa dami ng tanong. Dumaan si DJ sa harap namin. Paalis na. I'll be with Uno hanggang after lunch. Sabi niya saka humalik sa noo ko. Text me if may kailangan ka, wife. Tumango lang ako, ngumiti pero sa loob. Aalis din ako mamaya. Nagpaalam din si DJ sa lolo at lola ko bago umalis pati na kay mommy. Hindi pa man nakakalma ang pintig ng puso ko. Nakita ko ang Daddy Claude, bumaba sa hagdanan. Paalis na rin. Something about the board meeting daw. Good, hindi ko na pinakinggan kung anong usapan nila. Nasa malayo kasi ang isip ko at nakita ko na lang napupunta na to sa malaking pinto't papalabas na. Marahil napansin ako ni mommy kaya hinawakan niya ako sa balikat. Napating siya sa akin. You okay? Yap, pupuntahan ko si Gemma, mom. Ipapaayos ko ng mga schedule ko. Gusto ko ring i-check yung mga gift from France. Totoo naman, hindi ako nagsinungaling. Pero hindi ko na sinabi ang dagdag na lakad. Okay, sabi ni mommy pero ramdam kong binabasa niya ako. Ingat ha, promise. Sagot ko sabay halik sa pisngi niya. Napalingon ako kina Lolo Francis at Lola Patricia. Nakaupo at nagtiti. May pupuntahan lang ako, Lola. Hindi magtatagal. Tumango si Lolo Francis. Si Lola Patricia naman ang nagtanong. Kasama mo ba ang bodyguards? Yes, mabilis kong sagot. Kumaway silang pareho at wala nang nagtanong at wala nang makakapigil sa akin. Paglabas ko ng bahay nandun agad ang black ko na van. Sumakay ako, sumunod agad ang tatlong bodyguards, tahimik lang. Sanay na sa routine, hindi nila kailangang malaman kung saan talaga ako pupunta. Pero pagdating sa kanto, binanggit ko ng address ng ospital sa driver. Napatingin sa akin si Mang Kaloy, pero hindi siya nagtanong at umabante lang siya. Tahimik ang buong biyahe, pero hindi ako mapakali. Ang daming tanong sa utak ko. Bakit niya ginawa yon? Anong klaseng galit meron siya? At bakit kahit na sinaktan niya ako sa napakaraming paraan, may parte pa rin sa akin na gustong intindihin siya? Pagdating sa ospital, hindi na ako naghintay pa. Diretso na ako sa elevator at sumakay hanggang sa narating namin ang hallway ng private wing. Tahimik, malamig at walang ibang tao sa paligid bukod sa mga pulis na bantay sa labas. Sa harap ng room 507, sabay-sabay akong binati ng mga pulis at tumango lang ako bilang tugon. Tumingin ako sa mga kasama kong bodyguards. Dito lang kayo, sandali lang ako. Hindi sila sumagot pero ramdam ko ang tensyon sa katawan nila. Huminga ako ng malalim, hawak ang doorknob, then I push it open. At agad kong nakita si Marilu nakaupo sa kama, buka pa rin siyang. Pero ang laki ng pinagbago at masigit pa doon habang hindi na rin siyang babaeng nanakit sa akin dati. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero isa lang ang alam ko, this wasn't going to be easy. Dahan-dahang humarap si Marilu. Naka-bandage ang buong mukha niya, balot mula noo hanggang baba. Tanging mga mata lang ang kita pero sapat na yon para makitang her eyes were burning. Galit, sumpa, puot na parang lalabas mula sa mga mata niya anumang oras. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako gumalaw. Pinagmasdan ko lang siya. Then, napatingin ako sa kanan niyang kamay. Nakaposas to sa bakal na bahagi ng kama. I cleared my throat. Pilit kong pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Marilu, mahina kong tawag. Kumusta ka na? Nanatili siyang tahimik. Kumarap sa akin at bigla siyang tumawa ng malutong. Nakakilabot. Hindi yung tawa ng normal na tao at para bang tinatawanan na hindi lang ako kundi ang buong mundo. Tapos unti-unting nawalang tawa niya at napalitan ulit ng masamang titig sa akin. Ang kapal na mukha mo magpakita dito. Matalim ang mga salita niya at parang kutsilyong ibinaon sa balat ko. Pag nakuwala ako dito, Christine, kakalad ka rin kita hanggang sa impyerno. Lumingon siya saglit sa may bintana at parang may kinakausap na multo bago muling ibinalik sa akin ang titig na tila gustong tumagos sa kaluluwa ko.
Ang tagal kong pinlanong lahat at isang kagaya mong inutil ang sisira sa lahat ng gusto ko. Hindi kita hayaan na maging masaya sa piling niya. Kung miserable ako, sisiguraduhin ko na mas masahol ang buhay mo. Umangat ang balikat ko sa bawat salita niya pero hindi ako umatras. Hindi ako natakot at lalong hindi ngayon. Marilu, sabi ko, hindi ko sinira ang buhay mo. Ikaw ang pumili niyan. Hindi ko kailanman inagaw si DJ sa'yo dahil alam mo sa sarili mong ako ang mahal niya. Humigpit ang hawak ko sa bag ko sa gilid. Nanginginig ang dibdib ko pero kailangan ko siyang harapin. You destroyed us. Kaya siya lumayo sa akin because of you. Because you manipulated everything. You chose that life, Marilu. Napalunok ako. At kahit na anong pilit mong itanggi, alam mo na may choice ka naman. You just chose to be cruel. Hindi siya kumibo pero nalilisik ang mga mata niyang nanatiling nakatitig sa akin. Pero hindi ako magpapadala sa takot sa kanya. At the end of the day, dagdag ko, ikaw pa rin ang may control sa desisyon mo. Alam mong tama't mali at pinili mong saktan, manira at magsinungaling. That's on you. Bigla na namang umisi si Marilu. Oo, ako nga may kasalanan, I admit it. Bumigat ang boses niya at parang may sumpang kasabay ng bawat salita. Kaya nga dapat lang na magbayad ako, hindi ba? Sumandal siya sa kama pero hindi inalis ang tingin sa akin at nagpatuloy siyang magsalita. Pero kahit na anong mangyari, Christine, hindi kita kayang patawarin. Over my dead body, matigas niyang sabi. Hanggang kamatayan, kinamumuhian kita. Nakita ko na halos buong katawan niya nanginginig habang sinasabi yon at parang may apoy na gustong sumiklab sa loob ng silid. Ang galit sa boses niya totoo at parang panata. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot? Hindi. Lungkot? Maybe. Pero ang pinakamatimbang sa lahat, awa. Awa sa isang babaeng nasira ang buhay dahil sa pinili niyang kasamaan. At sa gitna ng lahat, pinili pa rin niyang kamuhian ako kaysa tanggapin ang pagkakamali niya. Ilang segundo kong tinitigan si Marilu bago ako tumalikod. I was ready to live, ready to breathe, and finally walk away from her madness. Pero hindi pa ako nakakatatlong hakbang nang biglang umalingaw ako. Ang tawa niya sa buong silid, tawa na parang baliw. Hindi mo ako kilala, Christine. Napahinto ko at marami pa akong pwedeng gawin. Matalim niyang sabi. Walang kahit na anong pakiusap sa boses niya at puro babala. Mag-ingat ka, digdig niya. Dahil kahit kailan, hindi ko hayaan na maging masaya ka. Hindi ko hayaan na maging masaya kayo bilang isang buong pamilya. Kahit na kailan. Ramdam ko kaagad ang pagtayo ng balahibo ko sa batok. Umakyat ang kilabot mula talampakan hanggang anit ko. Napalunok ako at hindi ako lumingon. Pero nanginginig ang mga daliri ko. Hindi dahil sa takot kay Marilu kundi sa katotohanan ng posibleng hindi lang siya ang dapat katakutan. Biglang bumalik sa isip kong sinabi ni Dad kanina. Yung salitang underground business. Mga iligal na negosyo, mga taong walang konsensya, mga taong kayang pumatay para lang hindi matalo. What if tama si Dad? What if this isn't over? Pero kahit na ganun, pinilit kong humakbang hanggang sa makalabas ako ng kwarto. Huminga ako ng malalim pagkapasok ko sa elevator pero ramdam ko pa rin ang boses niya sa tenga ko. Paulit-ulit. Hindi kita hayaan na maging masaya. Hindi ko na malayo nakasakay na kami sa sasakyan. Tahimik lang ang mga bodyguards na nakasunod sa akin. Pagkaupo ko, hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag. Nagring bigla ang phone ko. Si Gemma, inipit ko ang cellphone sa tenga. Hello? Hey amiga, just reminding to see you sa Shangri-La later. May mga gift ka rin na bubuksan from fans. Pinilit kong mitik at hindi niya ako nakikita. Yeah, sige. On the way na ako. Sabay lingon ako sa driver. Shangri-La tayo please. Habang umaandar ng sasakyan, hindi pa rin mawala sa isip kong sinabi ni Marilu. At kung totoo man na may hawak siya na mas matitinding tao sa likod niya, then I have to stay alert. I need to protect not just myself, but DJ, the kids, everyone I love. Because that wasn't just a warning, that was a promise. Pagkabukas pa lang ng pinto ng hotel suite, halos mapaatras ako sa gulat. Kung may sakit lang ako sa puso, baka inatake na ako. Surprise! Chorus nila kasabay ng isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa akin. Sabay liparan ng mga makukulay na konfeti sa ere. Nakakagulat tong pakulo ni Gemma. Ano to? Napahawak ako sa dibdib ko pero napatawa rin ako nang makita si Gemma. Naka-party hat pa, sabay kindat at sigaw. Bridal shower mo na rin to, amiga.
Umikot ang mga mata ko pa itaas. What? Ang aga naman? Tumawa ko't hindi pa napaplanong kasal. Pareho lang yun. Umismid si Gemma sabay hila sa braso ko pagitna. Tuluyan na ako napaupo sa upuan sa center. Parang Rina, habang ang tugtog ng party music ay bumalot sa buong suit. Napapailing na lang ako habang natatawa. Lalo na may mga lalaking nagsimulang sumayaw sa harap, shirtless pa. Of course, in fairness, may abs pero sorry wala nang mas hot sa asawa ko na masarap gumiling sa ibabaw ko. Napairap ako sa kalokohan ni Gemma. Pero sa totoo lang, sweet niyang best friend. I know she just wanted to me to laugh, to loosen up kahit na sandali lang. Nagpatuloy ang party, sayawan, tawanan, sigawan kasama ng mga fans ko. Masaya ako makita sila sa araw na ito. Lagi namang ginagawa ito. Meet and greet. Malaki ang pasasalamat ko sa kanilang lahat sa support at pagmamahal. Pero ako biglang natahimik. Umupo ko sa tabit na katulala habang nakipagharutan ang ibang guest sa mga macho dancer. Tumabi sa akin si Gemma at may dalang 2 baso ng drinks. Oh, ayan. Have some. Para masaya. Napatingin ako sa hawak niyang alak then shook my head gently. Thanks Gemma pero skip muna ako. Hindi ko feel uminom. Come on, don't be such a party gooper. Ngumiti lang ako at mahina akong sinabi. Gusto ko na lang munang magpahinga. Magulo pa lahat. I need to breathe. Nakita kong lumiit ang mata niya. Nalungkot at tumangulang siya at bigla ko niyakap. Then do it. Take your time. I'll handle everything sa schedule mo. Actually, yun na nga ang sanang gusto ko sabihin. Bumuntong hininga ko. Cancel muna lahat ng commitments ko. Babalik na lang ako when everything is okay. This time, I just want to spend time with my family sa Quezon na muna kami titira kahit na ilang weeks or months. Tumango ulit si Gemma. I get it. Tama lang yan. And guess what? Gumiti ako. Doon ko na rin gustong ikasal. May nakita kong simbahan. Yung lumang simbahan sa Tayabas. Yung St. Michael, the Archangel Church. Yung Spanish era church. Masiglang tanong ni Gemma. Yup, sobrang ganda. Sobrang solemn, parang perfect start ng new chapter. Tinignan lang ako ni Gemma. Then, bigla niya akong hinalikan sa pisngi. You deserve all the peace in the world, amiga. And this time, walang sasabotahe. Promise ko yan. Ngumiti ako for the first time ngayong araw. Buo ng loob ko sa desisyon ko. Kahit na anong nangyari, kahit na may babala pa mula sa nakaraan, this time I'm claiming my peace, my love, my family and my future. Okay. Next sa mga letter tayo. Sigaw ni Gemma sabay abot sa akin ng isa pang envelope habang nagtatawanan ng fans sa paligid. Tinanggap ko ang sulat at dahan-dahan na binuksan yon. Habang binabasa kong bawat salita, puro pasasalamat, paghangat, dasal na sana raw maging masaya ako. Hindi ko napigilang mapangiti. Wow, ang sweet nyo naman. Mahina akong bulong. May nagabot ulit ng gift. Sinundan ng isa pa hanggang sa unti-unti naming binuksan ang mga to. Isang personalized pillow frame, fan art, scrapbook at kahit ang maliit na pink teddy bear na may suot pang wedding gown, lahat yun priceless. Thank you so much guys. As in, sobra akong touch sa mga regalo nyo. Ngumiti ako sa kanila. Hindi nyo alam how much this means to me. Just when nakala ko tapos na, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Gemma at binuksan ng isang fan ng pinto. Isang delivery boy ang nasa labas. May hawak na box. Hindi masyadong malaki pero sapat para pagtakhan. May nagpadala po para kay Ma'am Christine. Sabi ng lalaki at nilapitan ni Gemma at kinuha ang box. Walang sender? Wala po. Sagot ng delivery boy sabay abot ng kahon. Sa taas, nakasulat lang, to Christine. Wala nang iba. Napakunot ang noo ko. Creepy, kahit si Gemma nagtataka lang din. Maybe, napaka-anonymous lang itong sender. Pabirong sabi ni Gemma. Pero kita ko sa mga mata niya na pareho kaming kinabahan. She placed it on the table. Tinitigan ko na muna ang box. Bago ko unti-unting tinanggal ang tape. Medyo basa ang isang bahagi ng kahon. May mantsa parang dugo. Nanginginig ang kamay ko pero tinuloy ko pa rin. Maybe some weird joke lang. Nang tuluyang bumukas ang kahon, kulang na lang mapatili ako. Kami halos. Oh my God! Parang naputol lang hininga ko. Mabilis na umangat ang kamay ko sa bibig. Isang pusa. Patay na pusa. So cruel para idamay sa ganitong klaseng pananakot ang isang nakakaawang pusa. Wala pa sigurong 1 oras siyang patay. Basa pa ng dugot, wasak ang leeg. Parang ginilit-gilitan. Sa ibabaw ng bangkay ng pusa, may isang papel.
Magaspang na sulat at waring nagmamadaling isinulat. I'm going to kill you like this. Hindi ako makagalaw, nanigas ang buong katawan ko at parang may dumaan na yelo sa gulugod ko. Nanginig ang mga kamay ko pati tuhod ko parang nangihina. Who would do this? Why? Bakit pusa? Bakit ganito? Tumayo si Gemma sa pagkakaupo. Mabilis ako niyakap. Mahigpit. Christine, oh my God, sinong gagawa nito? Nanginginig ang boses niya. Hindi ko na alam kung natatakot ako o naiiyak, pero isang bagay ang sigurado ako. This isn't just a warning. This is a threat, a real one. At ang mas nakakatakot, I don't know who's behind it. Napatingin ulit ako sa kahon at sa mensahe. I'm going to kill you like this. Napapikit ako, pilit pinipigil ang panginginig ng katawan. Then something clicked in my head. Bigla siyang pumasok sa isip ko. Yung boses, yung tono, yung galit sa mga mata niya, at ang mga banta. Marilu, mahina kung bulong. Naku, akala natin tapos ng gulo pero mukhang nagsisimula pa lang ang totoong bangungot. Sino may gawa ng karumal-dumal na pananakot nito kay Christine? Si Marilu ba na nasa ospital o ang misteryosong kapatid niyang lalaki na nagtatago sa bagong pagkakilanlan? Tandaan natin, ang puot na pinapakain ng inggit ay hindi tumitigil hanggat hindi nakakapanira ng buhay. Ngunit sa huli, ang katotohanan at ang katatagan ng pamilya ang laging nananatiling pinakamalakas na kalasag laban sa kadiliman. Ligtas nga bang pamilya Bentacourt sa bantahan na ito? I-comment yung inyong mga hula sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magkita-kita na lamang tayo sa susunod na kabanata at maraming salamat po.